Paano naman sa United Kingdom kung saan ka galing, ano ang sinasabi mo sa kanila? Hinaharap nila ang isang banta na karamihan sa mga tao ay ayaw pang makita. Nakikita nilang unti-unting bumabagsak ang mga domino. Hindi lang ito kapabayaan ng gobyerno, kundi pagtataksil. Malaking bahagi ng problema ko sa paraan ng pagpapalaganap ng mensahe ng mga Hudyo ngayon. And ang karaniwang mensahe na natatanggap ng mga komunidad ng mga Hudyo ay na tayo ay lumalaban sa antisemitismo. Kung hindi natin palalakasin ang mga Hudyo at ituturo ang pagmamahal sa ating pagkakakilanlan, mawawalan ito ng halaga. Kasama ko ngayong linggo sa studio ang kaibigan kong si Sami Yahud, isang aktivista at tagapagtatag ng Peace Through Strength. Maligayang pagdating, Sami Yahud. Maraming salamat. Fleur, ikaw pa ang nagtiyagang bumiyahe sa maulan na araw mula Tel Aviv. Sige na. Ganito ang paraan ng mga Briton. Oo, siguradong oo. Parang nasa bahay ka na ba ngayon, Sami Yahud? Ang bata mo pa para sa dami ng aktivismong nagawa mo nitong mga taon. Balikan mo muna kung paano ka lumaki sa United Kingdom. Ano ang nagtulak sa'yo para magising at lumipat sa Israel? Salamat, Fleur. Para sa akin ang tatlong haligi ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ay kwento ko rin at ito ang ibinabahagi ko sa mga komunidad. Nagsisimula iyon sa pananaw, pasasalamat at tapang. Ang pananaw ko ay lumaki ako sa isang komportable, maalaga, at magkakalapit na komunidad ng mga Hudyo sa London na may medyo gitnang uri ng pamumuhay. Nag-aral ako sa pinakamalaking paaralang Hudyo sa Europa at inisip kong lagi na lang akong Hudyo at ligtas. Lahat ng kakilala ko noon ay Hudyo hanggang maglabing-anim ako. Parang nabubuhay ka sa bula ng mga Hudyo sa London. Sa maraming paraan, positibo ito. Oo, syempre. Pero nakakabulag din ito at binibigyan ka nito ng pananaw na parang may kulay rosas na salamin sa mas malawak na mundo. Kung hindi ka lalabas sa mas malaking mundo, di mo lubos mauunawaan ang mundo. Hindi ba ito ang pinangangalaga ang komunidad ng mga Hudyo? Pumasok ako sa kolehiyo na parang huling 2 taon ng high school sa Amerika at basta na lang inilagay sa buhay Briton sa labas ng London. At talagang nabigyan ako nito ng pag-unawa kung ano ang itsura ng mundo. Ang komunidad ng mga Hudyo ay hindi likas. Ang binubuo natin para sa sarili ay hindi talaga natural. Kaya talagang nayanig ako ng pananaw na iyon sa paniniwala. Una sa lahat, kailangan kong maunawaan ang aking pagkakakilanlang Hudyo. Kailangan kong maunawaan ang aking koneksyon sa Israel. Kailangan ko ring seryosohin at akuin ang pananagutan sa aking personal na kaligtasan. Natutunan ko ang kickboxing noong 9 o 10 taon ako, pero ilang taon bago ko naintindihan ang halaga at pangangailangan nito. Nang umalis ako sa comfort zone ko, napansin kong ako lang ang Hudyo sa gusaling ito at hindi ko itinatago iyon. Kaya kinailangan kong maging responsable. Sami, ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong hindi natural ang mga ginawa ng mga Hudyo? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tulad ng kanluraning lipunan ng kalayaan, karangyaan at kasaganaan, hindi natural ang mga iyon. Kadalasang puno ng paniniil, kahirapan, kalupitan at digmaan ang karanasan at pamumuhay ng tao. Kolonisasyon, isang anomalya sa kasaysayan ng mga Hudyo. Hindi ito likas. Ang kaginhawaan, yun ba ang ibig mong sabihin? Ang Jewish na bula sa lipunan is parang himala nga, natutulungan namin ang isa't isa, bumibili sa negosyong Hudyo kahit mahal, basta magkaagapay. At laging may nepotismo, makakahanap ka ng trabaho sa komunidad ng mga Hudyo. Walang ganyang karanasan ang mga tao sa Britanya o Amerika. Kami, nararanasan namin. Dahil namumuhay tayo ng sama-sama at sa kasamaang palad sa kanluran. Para sa akin, isa sa pinakamapanganib ay ang paghinto ng pamumuhay ng sama-sama at pagkakawatak-watak. Ibig kong sabihin, alam mo, sa Amerika, sa pamamagitan ng mga simbahan, sila ang nagbibigay ng pamumuhay na magkakasama na nawawala. Sa kabuuan, ang kwento ng kanluraning sibilisasyon sa nagdaang 50 taon ay ang pagbagsak ng mga likas na komunidad. Karamihan sa mga Hudyo ay nanatili sa mga komunidad nila. Yun ba ang ibig mong sabihin? Oo, pero may pagkakaiba sa mga komunidad ng Kristiyano na nasa milyon ang bilang. Yung mga komunidad ang Hudyo na matagal ng malilit at malapit na tribo sa pagpapatapon ay kailangang magkaisa para mabuhay. Tama ba? Pero ang ibig kong sabihin sa hindi natural ay, tulad ng sinabi ko, ang mga luho, mga pribilehyo, mga kalayaan at kasaganaan ay hindi natural. Itinayo natin ito matapos ang mga taon ng hirap at nakagawa tayo ng teknolohiya para mapadali ang buhay. Sa mahigit 100 bilyong taong nabuhay sa mundo, 1 o 2 bilyon lang ang nakaranas ng kalayaan at kasaganaan gaya ng sa atin ngayon.
Naranasan ko na umalis sa Jewish na mundo at napansin kong ang pagiging Hudyo ko ay basta tinanggap, hindi talaga naintindihan. Nakuha ko ang C sa Jewish Studies kahit nasa pinakamalaking paaralang Hudyo sa Europa ako. Naramdaman ko na itinuro lang nila sa akin ang kung ano, hindi kung bakit o paano mahalin ito, puro nilalaman lang. Tama ba? And pinalitan ko ang Hebreo ng Espanyol sa sandaling nagkaroon ako ng pagkakataon. And ilang taon bago ako nagpasya na lumipat sa Israel, inako ko na sa sarili ko dahil napagtanto ko na kailangan kong mag-integrate sa aking lipunan na nandito. Sige, sabi mo may 3 haligi kaya ang una ay pananaw. Ibinahagi mo na sa amin ang pananaw mo sa paglaki sa London na parang nasa isang bula. Ano ang pangalawang haligi? Kaya pananaw, pasasalamat, tapang, pasasalamat ang sumunod para sa akin at naniniwala akong ito ang agad na dumarating pagkatapos mong bigyan ng pananaw ang sarili mo. Kaya nakuha ko ang pasasalamat na yon para sa aking kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasanay, pagtatanggol sa sarili at nakuha ko rin ang pasasalamat na ito para sa aking pagkakakilanlan, sa aking tribo at sa aking mga tao. Sa pamamagitan ng pagpunta mula 100 hanggang 0 mula sa pagiging nasa pinakamalaking paaralang Hudyo sa Europa hanggang sa ako na lang halos ang nag-iisang Hudyo sa gusali. Noong 2023 rin, naglakbay ako sa iba't ibang panig ng mundo, nag-leave ako ng 6 na buwan sa trabaho, pumunta ako sa mga lugar tulad ng Ehipto at nasaksihan ko yon. Walang kalayaan sa politika. Hindi makaupa ng kwarto mag-isa ang mga babae at hindi rin nagsasabi ng totoo ang mga tao kahit sa sariling pamilya dahil sa takot. Yun ang isang uri ng kalayaan tapos pupunta ka sa pera at mga pribilehiyo pagdating sa kasaganaan at pupunta ka sa Mexico. Pumunta ako, nagtagal ako ng 1 buwan sa Mexico at mas masaya ang mga tao doon kaysa sa kahit sinong nakita ko sa Britanya, kahit na 10 beses na mas kaunti ang meron sila. Oo, sa tingin ko, matagal nang may mga pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ang pera sa kaligayahan hanggang sa isang punto at lampas dito, wala na itong epekto. Tulad ng sabi mo, ang pasasalamat ang pangunahing palatandaan ng kaligayahan. Kung marunong kang magpasalamat sa kung anong meron ka, tunay ito, kay vote. Sa totoo lang, nasa mga pantas naming Hudyo yan, alam mo ang mayaman ay yung masaya sa kung anong meron siya. Kaya talagang Hudyo ang konseptong yan. Sa Israel, tingin ko kami ang perpektong halimbawa. May pananaw kami na wala sa kanluran. Karamihan sa mga kapitbahay namin gusto kaming patayin. Patuloy kaming nabubuhay at umuunlad habang pinoprotektahan ang sarili dahil naniniwala kaming gusto nila kaming patayin at nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami na buhay at umuunlad pa rin kami na siyang nagbibigay sa amin ng tapang. Magising noong Oktubre 7 nang hindi naghihintay na tawagan ka ng isang komandante para pumunta sa timog o gawin ang kahit anong ginawa mo noong Oktubre 7 sa bansang ito. May mga kwento kami ng mga bayani mula 18 anyos ng aking henerasyon at ang henerasyong pinagdudahan bago Oktubre 7 dahil sa pananaw at pasasalamat natin sa pag-iral dito na parang natitinag noong Oktubre 6 pero napatunayang hindi. Talagang naniniwala ako roon. Halimbawa, parang lahat ng malalaking lungsod dito ay mas nagiging Pranses habang tumatagal. May nakausap din akong kaibigan tungkol dito kamakailan. Naniniwala ako na ito ay dahil sa pananaw ng mga Pranses na Hudyo na wala sa mga Hudyo sa Canada, Amerika at Britanya na sila ay sinakop ng mga Nazi. Sa kanilang alaala, naalala nila ang pakiramdam ng pagtatago sa kamalig o ilalim ng lupa. Ang mga Hudyo sa Britanya at Australia, hindi nila ito gaanong alam. Dahil sa Pransya, lalong lumala ang sitwasyon. Naging babala ito sa United Kingdom at mas naging relihiyoso ang mga Pranses na Hudyo. Alam ko may pamilya ako ron at naisip nila na Israel ang kanilang tahanan. Nagpapasalamat ako sa mga Pranses na imigrante dahil nagdala sila ng magagandang restaurant, panaderya, baked goods at fashion sa Tel Aviv. Pero Sami, kaya ikwento mo naman sa akin ng kaunti kung ano talaga ang ginagawa ng inyong organisasyon ngayon na alam na natin kung ano ang ipinaglalaban nito. Ano talaga ang layunin ng Peace Through Strength? Dahil sa 3 haligi, umiiral ang Peace Through Strength bilang isang organization. Tama, upang maging tagapagpasimula ng isang kilusan para baguhin ang kultura mula sa isang kulturang walang pagkakakilanlan sa diaspora. Siyempre, Sa diaspora at sa buong mundo, nakikita rin natin ang parehong problema sa mga lungsod tulad ng Tel Aviv at Jerusalem. May mga bula dito at minsan sirena ng rocket pero ramdam pa rin natin ang ating karangyaan. Upang palitan ang kulturang walang pagkakakilanlan, entitlement at labis na comfort tungo sa pagiging mapagpasalamat, may pananagutan, accountability
at pagmamalaki sa ating pagkakakilanlan. Sa tingin ko, kulang talaga yon. Pinag-usapan namin kanina na dapat lumaban sa pagbagsak ng ating kultura at lipunan. Nagsisimula ito mula sa ibaba pataas, hindi mula sa itaas pababa. Tinututukan nating baguhin at ilipat ang direksyon para maprotektahan ang ating kultura mula sa itaas pababa. Kapag nakikita nating hindi ito gumagana at nahihirapan tayong alamin kung ano ang dapat gawin. At sa tingin ko, ang paggawa ng mga bagay mula sa itaas pababa ay halos tinatanggal ang mahalagang bahagi ng pananagutan at responsibilidad mula sa bawat individual. At talaga namang nasa bahay ka kasama ang mga anak mo, may trabaho ka, nagtatrabaho ka bilang abogado, nagtatrabaho ka bilang panadero, may magagawa ka araw-araw para talagang mabago ang direksyon ng ating mga kultura. Palagi kang naglalakbay at nakikipag-usap sa mga komunidad ng Hudyo at aktibo ka rin sa mga universidad. May mga viral kang video tungkol sa pagharap sa mga nanghuhusga at nagtatanggal ng lehitimasyon. Ano ang pinakapunto ng iyong mensahe? Pagdating sa mga Hudyo, malaki ang problema ko sa paraan ng pagpapakalat ng mensahe ng mga Hudyo ngayon. Karaniwang ganito ang mensaheng natatanggap ng mga komunidad ng Hudyo. Lumalaban tayo sa antisemitismo, pero hindi mo ito matatalo kung hindi mo muna haharapin ang sarili mong kahinaan. Lahat ng kaso laban sa politika at nangyayari sa likod ng eksena ay totoong trabaho at mahalaga. Kung hindi natin palalakasin ang mga Hudyo at ituturo ang pagmamahal at paninindigan sa ating pagkakakilanlan, mawawala ang tunay nitong halaga. Sang-ayon ako dyan. Dahil kung hindi natin kayang panindigan ito, kung naglalakad tayo sa campus at may mga taong bumabato ng insulto sa atin at hindi natin sila kayang harapin. Kahit salita o pisikal lang, basta tayo'y nakatayo roon, hindi para makipag-away, hindi tayo seseryosohin sa legal o political na laban, at babagsak ito sa pagsubok ng panahon. Kung matuturuan natin ang mga anak na maging matatag at kumpiyansa, Ipagmalaki, at talagang malaman kung saan sila nagmula. Sa tingin ko iyon ang pangunahing problema ng maraming mga bata. Para bang inaatake sila sa isang vacuum ng hindi pa nga nila alam kung sino sila, hindi pa nga nila alam ang kagandahan ng sarili nilang pagkakakilanlan or ng sarili nilang mga tao, ng sarili nilang tribo. Tama ka, dapat mong kilalanin ang sarili mo kung nais mong ipaglaban ang panig mo. Paano mo gagawin yon? Turuan ng diaspora, pumunta sa paaralan, ano pa gagawin mo? kaya nagbibigay ako ng perspektiba sa mga tao. Tama ba? Pinag-uusapan ko ang perspektiba. Nakasentro ang kulturang Hudyo sa pasasalamat at tapang. Lahat ng pangunahing tao sa Torah, lalaki o babae, ay may kwento ng tapang para sa kanilang pananampalataya. Tulad ni na Esther na hinarap ang hari, Moshe na hinarap ang paraon, at Nakshon na pumasok sa dagat na pula para iligtas ang kanilang mga tao. Bago pa ito nahati, nagkaroon na ng tapang ang ilan. Lahat ng kwento ay patungkol sa tapang para sa pananampalataya, sa Diyos at sa kapwa. At iyan ang nawawala. Hindi ako naniniwala na magkakaroon ka ng tapang kung wala kang pagkakakilanlan gaya ng sabi mo, kung wala kang pinaniniwalaan, ano ang ipinaglalaban mo sa simula pa lang. Hindi ba masyadong malaki ang trabaho, Sam? Seryoso ka ba talagang gustong baguhin ang kultura? Sa tingin ko, kailangan nating magsimula sa education. Sang-ayon ako sa'yo, pero napakaraming iba't ibang komunidad at organisasyon at alam mo may kanya-kanyang pagkakakilanlan. Saan ka magsisimula, Sammy? Saan ka magsisimula? Gusto ko yung tanong, hindi ba sobrang laki ng trabaho? Alam mo ba? Malaki ang trabaho, kaya siguro karamihan ay nagsisimula sa itaas pababa. Kasama rin ang estruktura ng lipunan at mga organisasyong nandyan para sa atin. Ang gobyerno ay dapat magsilbi sa tao, hindi baligtad. Karamihan sa Europa ay nagbabago na, tulad ng nakikita sa Iran. Ang mga tao ang nagsisilbi sa mapaniil na Islamikong rehimen, ito ang ibig sabihin ng paniniil. Dapat kabaligtaran ito sa lipunang may kalayaan. Ang mga tao ay tumitingala para sa mga resulta pero hindi natin ito nakikita. Nakikita natin ang kawalan ng kakayahan at nakikita pa nga natin ang pagtataksil mula sa mga gobyerno. Hindi ko na kailangang ikwento pa ang situation sa United Kingdom pero nakikita natin ang pagtataksil. Hindi lang ito kawalan ng kakayahan. Kaya kapag ang pagtataksil ay nanggagaling sa itaas, ang tanging sagot ay mula sa ibaba pataas. At kung mapupukaw natin ang mga tao na maunawaan, una sa lahat, na hindi naman talaga ito kasing hirap ng iniisip, para baguhin ang aking pananaw, para bigyan ang sarili ko ng mahalagang pag-unawa na ang buhay ay mahalaga, na ang pangunahing layunin ng ating utak, ang dahilan ng pag-iral ng ating utak, ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan at seguridad. Ganyan talaga ang estruktura ng utak at nervous system natin.
na nagiging hadlang sa lipunang kanluranin. Madalas hindi natin iniisip ang kaligtasan natin. Totoo, hindi naturuan ng mga tao na huwag mag-alala sa pangunahing kaligtasan dahil iniisip nilang ginagarantiya ito ng gobyerno sa panahon ngayon. Ang sinasabi mo ay, hindi ganon, hindi mo dapat pagkatiwalaan yon. Siyempre, hindi. Hindi. Nabubuhay tayo sa ilusyon ng kapayapaan, matagal na tayong matatag, pero hindi ibig sabihin nito na kapayapaan na ang panahon. Tama ba? Hindi dito, pero paano sa United Kingdom na pinanggalingan mo? Ano ang sinasabi mo sa kanila tungkol sa banta na ayaw makita ng karamihan? Nakikita nila na unti-unting bumabagsak ang mga domino. Hindi lang ito kapabayaan ng gobyerno, kundi pagtataksil, mas malala pa sa kapabayaan. Ayokong pag-usapan lahat ng karumal-dumal na detalye ng nangyayari sa United Kingdom pero nagsisimula nang makita ito ng mga Briton. Gamitin ko lang ulit ang mga Hudyo bilang halimbawa yung laban ng Aston Villa kontra Maccabi Tel Aviv. Mas gustuhin pa ng pulis na sabihing marahas ang mga Hudyo at Israeli fans kaysa harapin ang tunay na problema ng mga mamamatay taong Islamista sa kalsada. Duwag lang sila sa Miyahud. Ang mga gobyerno ay sumusuko dahil sila ay duwag, mahina o kaya naman ay nabili na at tiwali. Kaya sila ay ideolohikal na tiwali dahil sila ay duwag o kaya naman ay napilitang maging ideolohikal na tiwali. Bumabalik ako sa tunay na diwa ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng lakas ay mababago ang pananaw ng mga tao sa kanilang kakayahang gumawa ng pagbabago, ang epekto na maari nilang idulot at kung paano nila mapapalaki ang kanilang mga anak. Para mapanatili ang kinabukasan ng anak natin, kailangan nating paniniwala na kaya nating gawin at kontrolin ito, pati baguhin ang ating pananaw sa realidad. Kung magka-camping ka ng isang weekend, mapapansin mo kung gaano kahina at halos imposibleng makuha ang mga luho na tinatamasa natin araw-araw. Kahit protection sa ulan at lamig, komportableng kutsyon, at kakayahang umorder ng pagkain, lahat ito. Pinapakatanga nila tayo, totoo yun. Kahit na hindi ko naman sinasabi yon, ibig kong sabihin, ang mabuhay ng komportable ay hindi ibig sabihin na nabubuhay ka sa isang hindi matalinong lipunan, ibig sabihin lang nito na madalas mong hindi pinapahalagahan ang mga bagay-bagay. Tulad ng sabi mo, pero sige, malaki ang sinasabi mo, puro konsepto. Pero ano ba ang dapat gawin ng mga tao sa mga sinasabi mo? Ano ang payo mo? Ano ang sinasabi mo sa mga magulang? Ano ang tatlong pinakamahalagang gawin kasama ang mga anak mo? Una, tapang. Ang tapang ang pinakamahalagang birtud, yan ay sinabi ni Aristotle. Tapang. Kailangan ng tapang para gawin ang kahit ano. Kung wala, Tapang ang kailangan para maging mabait kahit gusto mong pagalitan ang isang tao. Malaking tapang ang kailangan dito dahil wala ring saysay ang ibang birtud kung wala ito. Ang paniniwala ko na kailangan gawin ng karamihan sa mga magulang at matatanda ngayon ay tumayo at tumingin sa salamin at tanungin ang sarili nila. Napalaki ko ba ang mga anak kong spoiled at entitled o mga anak kong may dangal at pagmamalaki? Ako ba mismo ay isa sa mga spoiled at entitled? Ano ang pwede kong gawin tungkol dito sa pinakasimple o maliliit na paraan? Kaya ko bang tigilan ang pag-snooze ng alarm ko tuwing umaga at itigil ang pagiging biktima ng buhay at magsimulang maging mapagpasalamat na? Panalangin ng mga Hudyo na Modiani, salamat Diyos sa pagbabalik ng aking kaluluwa ngayong umaga. pero di ba't yun ang layunin ng Syonismo noon pa? Ganyan din magsalita ang unang Syonista nung simula ng nakaraang siglo. Tama na ang laging pinamumunuan o nagiging biktima ng gobyerno o bansang tinitirhan natin, kunin natin muli ang sariling pagpapasya at kapalaran sa ating mga kamay. Ganito muling naging soberanong estado ang bansa sa ikatlong beses sa kasaysayan ng mga Hudyo. Iyan ang tinutukoy mo, pinag-uusapan mo ang pagkuha ng mga konseptong naging pangunahing puwersa sa likod ng Syonismo at ngayon ay sinusubukang i-apply ito sa buhay ng mga Hudyo sa diaspora, hindi ba? Sa isang banda, hindi ko pa naisip yan sa ganong paraan. Ito ay ang pagiging responsable, ang pagiging mapagpasalamat sa iyong pagkatao bilang isang Hudyo, at ang pagiging mapagpasalamat sa pagkakataong makabalik sa iyong lupang ninuno. Kaya yung mga konsepto ng pananagutan at pasasalamat, tama yon. Pero ang mga Hudyo rin ay dapat maging ilaw sa mga bansa, di ba? Naniniwala ako na may dalawang paraan yon. Kung ang mga Hudyo ay taliwas sa dapat nila, kung mayabang tayo, hindi kilala ang sarili o desperado sa pagtanggap at pakikisama, at tayo ay naiinggit at tayo ay lubos na magkakahiwalay at hindi talaga nagkakaisa, ilang mga federation ba ang meron? Sa estado ng Florida lang, halimbawa. Kung ganon, naniniwala ako na ang natitirang bahagi ng mundo ang mga bansa ay magiging ganoon din. Kung nagkakaisa tayo, may pagmamalaki sa pagkakakilanlan at matatag sa prinsipyo at hangganan, ganon din. Gagawin din ba nila yon? At hindi ko nakikita ang isang realidad kung saan lahat ng mga Hudyo ay basta na lang lilipat sa Israel.
Hindi yun ang punto. Sa tingin ko, tinutukoy mo ang pagiging kasali, pagmamalaki, pagkilala sa sarili, at kakayahang lumaban. Nilalabanan natin ang modernong alon ng bagong antisemitismo na pinagdadaanan ngayon. So sinasabi mo na akuin ang responsibilidad, kilalanin ang sarili at lumaban, tama ba? Oo, sa madaling salita. Pero gusto ko lang balikan ang sinabi ko kanina na ang paglaban sa antisemitismo ay hindi kayang gawin ng mag-isa dahil ang antisemitismo ay sintomas lamang at hindi ang tunay na problema. Hindi nila alam o kinamumuhian ang mga Hudyo dahil alam nila ang lahat tungkol sa atin at kasaysayan natin. Alam nila ang tungkol sa kanilang sarili, alam nila ang kanilang sama ng loob, alam nilang naiinggit sila, alam nilang nadidismaya at nawawalan sila ng pag-asa tungkol sa kanilang sariling pagkakakilanlan o sa kanilang kinabukasan o nakaraan. Kaya ang mga Hudyo ang nagiging panakipbutas. Ang mga Hudyo ang panakipbutas, kaya ang mga Hudyo, tama, na ibig sabihin ang galit sa mga Hudyo ay sintomas lang at hindi ang tunay na problema. Kung sintomas lang ang tututukan, hindi ito magiging kasing epektibo. Ang problema, sa tingin ko, ay kahinaan at lahat ng inggit, sama ng loob, lahat ng iyon ay galing sa kahinaan. At habang bumabagsak ang lipunan, para itong kanaryo sa minahan ng uling na nagsasabing habang bumabagsak ang lipunan, ang kanaryo ay lalong nahihirapang huminga. Kung matutunan nating labanan ang pagbagsak gamit ang minahan ng uling, hindi na issue ang hindi tayo makahinga. Gamitin natin ang analohiyang iyon, pakiramdam ko mas magiging matagumpay tayo. Naniniwala akong ang minahan ng uling ay kahinaan sa kultura, kaya nagiging kampante tayo at kulang sa pasasalamat sa ating mga pangunahing kalayaan. Kapag inako natin ang pananagutan sa pagpapanatili ng ating kultura at pinahahalagahan, naniniwala akong magbabago ang agos ng mga tao. Kasabay nito, palakasin din natin ang katatagan ng ating mga anak. Ayokong isa-isahin ang mga organization, pero ang mga namumuno natin ay hindi ginagawa ang dapat para gawing matapang at matatag ang ating mga anak. Paano mo ginagawa yon? Turuan mo silang mag-self-defense dahil, tulad ng sinabi ko, ang pangunahing prioridad ng ating utak ay ang kaligtasan at seguridad. At binigyan tayo ng Diyos ng 4 na mga biyas at sa tingin ko, isa sa mga pinakamalinis na bagay na magagawa mo gamit ang 4 na yon ay matutunan kung paano protektahan ang mga mahahalagang bahagi ng katawan sa pagitan ng mga ito. Aminado akong may kinikilingan ako bilang nagtuturo ng self-defense pero mahalaga talaga ito. Pwede mong sabihin na ganyan ang lipunang Israeli. Iyan mismo ang ginagawa nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng ating mga anak sa hukbo, sa pamamagitan ng kakayahan ng ating mga anak na ipagtanggol ang kanilang sarili. Dapat dalhin at i-export ang mga aral na iyon sa mga diaspora na komunidad. Matutong ipagtanggol ang sarili mo, matutong kilalanin kung sino ka, at pagkatapos ay walang mga api sa'yo o kahit papaano ay mas kaunti ang mga api sa'yo. Tama, madalas wala tayong pagpipilian. Kailangan nating ipagtanggol ang sarili natin. Sa tingin ko sa diaspora, nagiging ganun na rin ang kalakaran. Pero hindi tayo pwedeng maghintay hanggang sa dumating ang punto na wala na tayong pagpipilian kasi kung maghihintay tayo hanggang doon, huli na ang lahat. Tama ba? Kung maagapan natin at labanan agad bago bumagsak, malalampasan natin ang problema. Malalakas na lalaki ang gumagawa ng magagandang panahon. Magagandang panahon ay nagdudulot ng mahihinang lalaki na siyang nagdudulot ng mahihirap na panahon. Maraming nagtatanong dahil puro babae sa podcast na to, paano naman ang mga babae? Naniniwala talaga ako na may seryosong problema ang mga lalaki at babae sa lipunan, individual man o magkasama. Sa tingin ko, masosolusyonan mo ang problema ng mga babae kapag nauna mong ayusin ang sa mga lalaki. Maraming problema ng mga babae ay dulot ng mahihinang lalaki, kaya dapat turuan ang mga lalaki na managot kaysa magreklamo. Huwag magpakabiktima, tigilan ang pag-upo at paglalaro ng Xbox. Simulan nating baguhin ang panahon at tumindig para sa prinsipyo. Alam mo, sang-ayon ako sa lahat ng sinasabi mo, pero sa kabilang banda, medyo nalulungkot ako kasi iniisip ko, bakit kailangan pa nating palaging ipaglaban ang ating pag-iral, tayong mga Hudyo? Alam ko na ang sinasabi mo ay, sa totoo lang, kailangan nating turuan ng mundo na gawin din ang parehong bagay. Pero nakakahiya lang na nasa 2026 na tayo at kailangan pa rin nating ipaglaban ang ating pag-iral. Nakakalungkot na hanggang ngayon hindi pa rin natututo ang mundo sa mga aral nito. Ganyan ko ito tinitingnan pero siguro tama ka, ang kaya lang gawin ay lumaban. Sa isang banda, sang-ayon ako sa iyo na nakakalungkot nga. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga tayo lalampas sa pagiging hayop sa bandang huli. At tayo ay mga hayop na tribo. Kung ilalagay mo ito sa Hanggang sa sakupin na tayo ng AI at lahat tayo ay nasa Matrix. pero sa huli, tayo ay mga hayop na tribo at nangyayari ang othering sa ganitong sitwasyon. Dapat nating maintindihan ang ating pinagmulan at hindi basta balewalain ang ating likas na ugali. Kailangan talaga nating tanggapin ang mga ito, unawain ng mas mabuti,
at gamitin para umunlad sa mga lipunang ating binuo. Oh, sangayon ako sa may ang saya na nandito ka. Napaka-interesante ng ating usapan. Good luck sa lahat ng kamanghamanghang ginagawa mo sa diaspora. Sami Yahud, sa lahat kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Salamat sa pagdalo sa palabas. Maraming salamat, Flair.